Hello guys, magandang umaga. So, good morning sa atin lahat. So guys, meron lang tayong gagawa natin to ng comment si Banat by nasiraan nata to ng ulo dahil sa kanyang mga kalokohan at sakim sa pera na binayaran siya ng China na para ipagtanggol rin yung mga mali at ipagtanggol yung komunistang China. Guys, ito yung tinatawag na gaslighting and diversionary tactics. Pinapalabas nila na walang kasalanan sila at ang previous administration. So pakinggan natin guys ha. Gagawan ko to ng reaksyon para hindi tayo mabudol, para hindi tayo mauto na itong mga sindikato na under sa China o itong China na binabayaran ng communist China. Obvious na obvious. Kasi alam natin yung galawan nila. Kasi it's very obvious. Pinapalabas nila na yung itong si Marcos yung pinahintulutan daw yung corruption, which is yung corruption nag-start na noong 2016 pa. So these are blame shifting and gusto nilang i-divert. So kasi hindi sila pinasali sa rally sa 21. Kasi dito may kita yung distinction guys na kung gaano karami yung sumuporta kay BBM at sa kung gaano kaliit yung susuporta kay Sara. Kasi plano nilang dayain yung 2028 election. Na nakuha natin yan ng information na yung China is may plano na dayain yung 2028 election. So, pero ngayon mabubulilyaso na mandadaya talaga yung China kasi magsisilabasan yung resibo. Ito yung tinatawag na resibo. So, dito may kita na kukunti lang pala talaga yung supporters ng mga Duterte na. At kasi maraming nagising guys sa mga panluloko at panlilang ng mga Duterte. Especially nung kinakampihan nila si Kibuloy. Si Kibuloy, hindi yun inosente. So si Kibuloy is talagang nahuli yun ng FBI, ginamit pa yung wiretap, lahat ng means to investigate and to validate yung mga pinagagawa ko, yung the situation na nalilink si Kibuloy. So ginawa talaga ng FBI at saka nahuli. Pero anong sinabi ni Pulok, ni Duterte, ni Bongo, at saka ni sino pa, ni Bato, Kibuloy is innocent. Sisipin nyo nag-smuggle si Kibuloy ng illegal cash, mga babae, that's human trafficking, and undeclared firearms. So, nag-smuggle siya kasi may private plane siya, mayroon siyang private airport. So, yan yung isa napakalaking question. Alright, pakinggan natin to guys, yung si Banat by Bangag na yung tawag ko dito kasi sira na yung ulo Pinagtatanggol ba naman yung China? Tayo sa ating mga kababayan, doon po tayo sa liwasan pumunta sa 21 para magdaos ng papayapa na pagrarally, pagpuprotesta at panawagan na bumaba na ang presidente na ito dahil pinabayaan niya ang korupsyon sa ating. So ito yung panawagan nila, bumaba yung presidente na siyang nag-expose kung gaano kagarapal yung korupsyon na nangyari na inignore ng previous admin. So makikita nyo guys na ito yung panawagan nila para sino yung pumalit si Sara. Si Sara is pro-China. Tuluyang ibibenta ang buong bansa, ang buong Pilipinas ni Sara Duterte sa China. So anong ibig sabihin nun? Alam mo yung problema sa communist, mahilig mangagaw. So kahit nga tingnan mo, itong mga nagrarally sa itong inakusahan ni Banat Bay na mga kwan daw, communist daw, mga nagrarally sa 1 September 21. Tingnan niyo yung brighter side. At least sila, nagrarally sila para ipagtanggol yung bansa.
Kasi alam nila na may mali sa ideolohiya ng communism. Kasi alam nila mas malala pa yung gagawin ng China. Alam nila yun. Kaya nga nagrarally yung mga yan eh. Kasi nakikiisa na ipagtanggol yung bansa. Kasi at least mas nagiging kwan pa nga yan, mas nagiging patriotic pa nga sila ngayon. Hindi naman lahat ng nandiyan sa 21 na nagrarally against corruption is mga rebels or CPP, NDF. Hindi naman yan lahat, pero nakikita ko yung pagiging patriotic nila na ipagtatanggol talaga nila yung Pilipinas laban sa China. So ito, yung panawagan ni Banatbay at saka yung mga Dutertards, mga didilis, mag-resign daw si Marcos para pumalit si Sara. So si Sara, walang nagawang vice presidente. Siya ang pinaka-worst na vice president sa buong history. So, pinagluloko tayong lahat dito eh. Actually, itong mga vlogger ng mga didilis, mga sinungaling, tsaka mga manipulators. Kaya mag-ingat at huwag bastang makinig. Kailangan questionin natin. Alright, so tutuloy tayo sa komentary ko. Ayan, huwag po tayong pumunta dun sa Luneta. Bakit to? Dalawang grupo ang nakikita natin ngayong nag-uorganisa niyan. Una, yung grupo na kung saan yung mga hip-hop influencer na kilala, na binayaran di umano ni Romualdez. Yan po ay ayon sa pahayag din ng kasamahan nilang sila Kastama. Kaya alam natin na yan po ay organized ng itong Romualdez clan. Pangalawa, yung mga party list na alam naman natin na may kinaugnayan sa CPP, NPA, NDF. So, Okay. So, inakusahan ngayon ni Banatbay doon na it was organized by the Romualdez and the CPP and yung mga party list daw na connected sa CPP, NPA, NDF. So guys, huwag kayong magpalinlang. Sa totoo lang guys, ito sila Banatbay, sila Eric Celis, at yung iba pa. Mga NPA rin to na sa faction lang ni Duterte. Yan yung totoo. Yan yung realidad dito. Alam yan ng mga intel sa mga armed forces. Alam yan. Pero dahil nga may cover up or tinatakpan, kasi para ipalabas daw na sila, nagbago na sila, at saka kuwan. Pero totoo, active pa rin yung mga lokong to. Active pa rin yan. Yung kuwan lang nila, yung layunin nila is dahil hindi nila mapasunod si Bongbong, gusto nilang ibagsak. Dahil hindi nila mapasunod yung na ipasakop yung Pilipinas sa Communist China. Kasi gusto nila maghari-harian sa buong Pilipinas. Gusto nilang ipabagsak si Bongbong. Kaya itong kung nagkakaisa man ngayon ng mga Pilipino, it's because gising na yung mga Pilipino sa panloloko ng mga Duterte. Hindi na tayo dapat magpauto, hindi tayo dapat magpalinlang kasi labas na yung katotohanan na talagang may agenda yung China sa Pilipinas at saka gustong kontrolin ng mga Duterte yung buong Pilipinas gamit yung China. At saka magiging puppet sila. So, yan yung isa na dapat mag-isip-isip tayo. Kasi dito nakatira tayo sa Pilipinas, yung mga anak natin, yung mga apo natin. So, ito yung ironic na ginagawa ng mga sa side ng mga Duterte. Kasi pinapalabas nila na malinis sila, pero yung katotohanan is madumi sila. At saka mas malala pa sila kasi sa China sila pumapanig. Kaya huwag tayong magpaloko sa mga kalbong ito, sa mga vlogger na bayan ng China. Maging mapanuri at maging wise. Kasi nakikita nyo na yung katotohanan unti-unti. Nalalahad na. Inilalahad ng Diyos yung katotohanan para yung mga tao hindi mabulag sa panlilinlang. Kasi ito mga trabaho to nagtatrabaho to
sa demonyo. Kasi puros palilin lang, kasinungalingan. Pinapalabas nila na sila ay may malasakit sa bayan pero hindi. So ito guys, ito yung reaction ko at comment sa video na to tungkol sa sinabi ni Banat Bay. So, huwag kayong pumunta sa rally nila kasi gagamitin lang kayo at utuhin. Mga gaslight lang tong mga to, loko tong mga to. At saka bayad sila ng China. Kaya nga hanggang ngayon paninira pa rin sila. Kasi yun yung purpose nila. Pataubin yung government para ipalit yung government ng China, which is yung ilalagay ng China si Sara. At saka will be a communist country ruled by wicked people na akala natin na matuwid. So magising kayo. Huwag kayong magpauto sa mga vlog. Dapat marunong kayong mag-question at marunong kayong mag-analyze ng situation. Yun lang. God bless.